At sa pagkakataong ito, muli nating balikan ang kilalang political analyst, si Ronald Llamas. Si Atty. Maris, ang magtatanong sa iyo. Mr. Llamas, ito po yung isa pang katanungan ko eh. Ano kaya kung sakaling magkaroon ng acquittal, despite the fact na overwhelming yung evidence, o kaya naman magkaroon ng conviction despite the fact na napakababaw ng ebidensya, ano kaya ang magiging epekto nito sa pananaw ng tao sa gobyerno, lalong-lalo na po sa Senado? Well, mahalaga itong impeachment process na ito, itong trial na ito. Bakit? Nangyayari ito sa gitna ng massive polarization sa ating politika. Nangyayari ito sa gitna ng maraming crisis sa ating lipunan. Yung corruption crisis, yung economic crisis, yung invasion ng isang superpower for the first time since World War II, tapos yung state violence na nangyari noong nakaraang gobyerno. So, nangyayari ito sa gitna ng lahat ng yan. Biro mo, for the first time, halos kalahati ng Senado may kaso. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa aking 50 years in politics. For the first time, the first Asians to be charged with crimes against humanity, Pilipino. And a president at that. So, itong impeachment na ito, itong usapin ng accountability, ay nangyayari sa gitna ng lahat ng mga krisis na ito, na yung ating mga institutions are all weakened. So kung hindi natin maayos itong impeachment na ito credibly, then lalong lalala yung ating mga multifaceted crisis. Lalong hihina yung ating mahihina na mga political at saka economic institutions. Kaya ito ay bahagi ng isang mahalagang kabanata sa ating kasaysayan going into sa pinakamahalagang kabanata sa ating modern history, yung 2028 elections. No? So, sobrang importante ng ating sitwasyon. Kaya sobrang importante itong historic impeachment na ito at this point. Kung walang mangyayaring accountability, then baka wala nang maniwala sa ating mga institusyon. No, you can get away with murder, you can get away with crimes against humanity, you can get away with corruption, you can get away with being a pro-China treasonous politician. So, lahat ito nangyayari ng sabay-sabay. Sana hindi, pero yun ngayon yung ating kalagayan eh. No? Kaya yun yung kahalagahan nito. Kailangan maipakita natin na itong prosesong ito ay very credible. Sir, doon sa composition ngayon ng Senado, no? Senator Judges, iilan na lang sila. Si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa is missing in action, nawawala. Si Diego Estrada, nakakulong. Si Marcoleta, nakakulong. Baka may makulong pang dalawa dyan. Hindi naubos na yung mga Senator Judges natin. Yung bang 16 votes na kailangan para mapa-impeach ang presidente sa term na salitang kailangan lahat, ano ang unawa mo sa lahat? Lahat ba ng senador kahit absent sila o kaya naman nakakulong o yung senator judges na present during the impeachment trial ang boboto? Ratio. Well, ako ang tingin ko diyan moving target yung numero ng Senado. Halimbawa, para hindi naman mangyari, no? Paano kung halimbawa ay magkaroon ng aksidente? No? Magkaroon ng aksidente. Meron kang 6 na senador na nakasama sa aksidente, no? Bumagsak yung eroplano. Wag naman. Oo, sana hindi mangyari. Pero bibilangin mo ba yung mga na-aksidente do sa total? No, yung 24? Ibig sabihin, hindi yan hindi yan absolute number. Dapat moving number yan. Sabi nga ni Senate President Drilon, no? Kung halimbawa, mabawasan, makulong ang 8 senador,
dapat hindi sila kasama sa numero. Napaka-kwa naman yun, napaka-adjust naman yun, napaka-unfair naman yun doon sa buong Senado. No? So ako, mas panig ako doon sa opinion ni former Senate President Frank Drilon at saka ni former Justice Carpio dyan sa posisyon na yan na hindi absolute number ang 24. It's a moving number. Sabi nga ni Justice Carpio, pag isang senador nakasuhan ng plunder, yung kanyang role o yung kanyang function as a senator ay suspended. Ibig sabihin, yung kanyang pagboto, yung kanyang pagdalo is also suspended. So bakit mo siya bibilangin dun sa 24? Practically, hindi siya senador habang meron siyang plunder case. So ako, mas naniniwala ako dun sa ganung klaseng opinion ng ating mga legal luminaries. So, No? Pero ang ginawa kasi ni Chief Escudero ay nag-ruling na siya dun sa 16. Kaya ang halos sigurado ko, may magsasampa sa Supreme Court dahil justiciable na yung issue, dahil nag-ruling na yung presiding judge, may magsasampa, I'm almost 100% sure, sa Supreme Court para sila yung magdesisyon dyan. Okay. Dahil constitutional issue na yan. Yung final nila Torion tungkol dun sa presiding judge na dapat ay Senate President, tingin ko hindi magdidesisyon dyan yung Supreme Court. Dahil yan, malinaw din sa ating konstitusyon, ang gagawa ng rules na sa Senado Isa na lang. ay Ako, yung isa na lang. mga senator themselves. Yeah. Tingin ko, nandun yan sa mandate na yon na nakalagay din sa ating konstitusyon. Kaya medyo mahina or walang basihan yung sinampa ni Torion sa Supreme Court tungkol doon sa usapin ng presiding judge. Dahil malinaw lang sa ating konstitusyon ay yung sa impeachment ng presidente na dapat Chief Justice yung presiding judge. Sa iba ay silent. And to be fair, Cheese Escudero, Senator Cheese is really doing a great job. Mr. Llamas, Yes. meron pa akong isang katanungan. I think this is the last one. Kung titingnan niyo po sa perspective ng political strategy, sino ang mas maraming nakataya dito sa impeachment na ito? Yung House ba, House of Representatives? Yung Senado ba? Ang administrasyon ba? O si VP mismo? Actually, all of the above. Pero ang tingin ko yung pinaka malaki yung taya rito, yung Senado mismo. Hindi lang dahil sila yung impeachment court. Kung hindi, Sila magde-decide. the Senate is in crisis. Sabi ko nga kanina, Maris, no? Ngayon lang ako nakakita ng Senado na halos kalahati may kaso. At mukhang magkakakaso pa yung iba. Obstruction of justice, plunder, malversation. Halos sigurado ko may parating pa ng mga kaso eh. Kaya yung sa mga political institution natin, at this point, ang pinaka-weakest ay yung Senado. Kaya ang hinahatulan dito ay hindi lamang yung akusado, hindi lamang si Vice President Sara. Ang hinahatulan dito ay mismo yung Senado. Kaya mas malaki yung taya nila dito sa prosesong ito. okay. So, very well said. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas, sa pagkakataon na tayo po ay nagkakwentuhan dito on air. Maraming salamat po. Magandang gabi. Maraming salamat, Gani at Attorney Maris. No? Mabuhay kayo. Mabuhay kayo.